Hi po, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung acute appendicitis in children. Yan. Ito pong sakit na ito kasi mahirap siyang i-diagnose. Kahit na yung mga magaling na pediatrician minsan, nami-misdiagnose po nila yung acute appendicitis. Kasi halimbawa yung isang bata pumunta sa clinic, nagsusuka or may watery stools. Usually ang iniisip kasi natin ay ng mga doktor, pwedeng acute gastroenteritis kasi masakit din po yung tiyan nun eh. Ang problema sa appendicitis kasi po yung halimbawa mas bata yung mga pasyente, hindi sila masyadong makapag-verbalize ng kanilang nararamdaman. So, masyadong vague yung kanilang abdominal pain. Yung classic na sakit po kasi ng appendicitis, yung epigastric pain initially, tapos dun sa bandang umbilicus, around dun sa pusod, tapos later on maglo-localize siya sa right lower quadrant. Ganun po kasi yung sa acute appendicitis. Kaya lang nga po, alimbawa, yung mga mahirap i-distinguish yung gastroenteritis, yung food intolerance, at saka yung acute appendicitis in children. Ang isang kanina yung namarites ko po dun sa libro namin, kapag yung mga batang may appendicitis, wala yung ganang kumain, masakit ang tiyan, minsan sa pusod. Tapos po, yung kanilang sakit ng tiyan ay escalating, yung para siyang persistent progressive. Yung dire-diretso siya, pasakit siya ng pasakit, hindi nawawala. Hindi kagaya po ng sa gastroenteritis, ano siya yung wax and wane siya, yung karakteristik ng pain niya, yung ihilab, tapos yung mawawala yung sakit ng tiyan, tapos ihilab, tapos mawawala yung sakit ng tiyan. Ganun sa gastroenteritis. Pero sa appendicitis po kasi dire-diretso po yung sakit nun. Tapos po dito sa aming libro, dun sa chapter ng acute appendicitis, chapter 391, meron na po kami yung tinatawag na pediatric appendicitis score. Parang ang score nun 10, scoring 10, meron po mga parameters, score of 10. Pagka right lower quadrant ang masakit dun sa kanan, 2 ang point nun. Tapos pagka yung umuubo yung pasyente, halimbawa pa umuubo yung pasyente, tapos masakit yun sa right lower quadrant, 2 na naman yun. Minsan pagka nakasakay sa kotse, pagka sa humps, nasa humps, naramdaman niya, masakit din yung tiyan. O kaya pagka minsan pinapatalon po yung bata, pagka masakit yun sa right lower quadrant. Ayun, 2 ang score nun. So, right lower quadrant, pain 2, tapos yung pagka umubo, masakit, 2 na yun, so 4 na yun. Tapos kapag may lagnat, 1 point, so 5 na yun. Pag walang ganang kumain, so 6 point. Nagsusuka o nasusuka, 7 point. Tapos yung sakit, nagma-migrate kung saan, 8 na po yun. Tapos dun sa CBC, mataas yung WBC, 9 points. Tapos yung neutrophils mataas din, so 10 point. Yun po ang tinitignan. So tapos, ang ginagawa naman pati, minsan pinapa-ultrasound po yung appendicitis. Kaya lang dapat dun sa mag-ultrasound, sasabihin na mag-focus ka lang dun sa appendix. Para yun kasi yung dahilan kung bakit pinapa-ultrasound yung pasyente.
So yun nga po, minsan maingat din kami mga pediatrician kasi nga po, lalo na kapag kauso ang mga acute gastroenteritis, minsan pwedeng ma-miss o misdiagnose yung appendicitis na napakahirap po minsan na i-distinguish. Ang napansin ko lang po sa appendicitis in children, yung sakit talaga hindi nawawala. Dire-diretso po talaga yung sakit. Tapos, dapat within 24 to 48 hours, maoperahan na siya kagad. Yun talaga yung treatment. Wala nang ibang treatment. Yung sa book po kasi namin, ang daming sinasabi. Pero hindi ko na po kayang i-mention lahat ng sinasabi ng book. Yung mga importante na lang po. So, yun po ang gamot talaga ng appendicitis ay operation. Surgical operation. Kailangan talaga siyang maoperahan. Usually naman po yung pasyente naturally babalik at babalik yan sa doktor o pupunta talaga yan sa hospital. Kasi po hindi po talaga mawawala yung sakit. Persistent talaga siya. Escalating, patindi ng patindi yung sakit. So eventually, malalaman at malalaman talaga kasi. Kasi yung acute gastroenteritis, kapag ka naisukan na niya yung infection or naitain niya na yung infection, mawawala na po yung sakit eh. Pero ito, hindi talaga siya mawawala. So yun po yung aking discussion, yung difficulty of diagnosing appendicitis in children. I hope you learned something from this vlog. Thank you po.